Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinirmahan na ang mahigit 70 bilyong pisong halaga ng proyekto para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Transport strike, hindi naramdaman, kaliwat kanan libreng sakay at pag-alalay sa mga pasahero, pinangunahan ng pamahalaan. Mga sundalo, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dagdag na subsistence allowance. Pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, malabo ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Seguridad ng mga tetestigo sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Duterte, tiniyak. At Vice President Sara Duterte dapat magpaliwanag sa mga bagong pangalang nagsulputan sa investigasyon ng confidential funds ng OVP. Una po sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang mapag-iiwanang komunidad sa bansa. Patunay dito ang 70 bilyong pisong halaga ng regional projects na makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Grazel Pardilla ng PTV Manila. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang higit 70 bilyong pisong halaga ng proyekto na tutugon sa sakuna, seguridad sa pagkain at magpapatatag sa infrastruktura ng ating bansa. Kabilang sa inaprubahan ni Pangulong Marcos bilang chairman ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ay ang panahon ng pagkilos project ng Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim nito, magkakaroon ng kapangyarihan na pumili ang mga komunidad ng proyekto na tutugon sa kanilang mga pangangailangan, gaya na lamang ng water system o patubig, pagpapailaw at mga daycare centers. Maaari ring maglaan ng hanggang 50 milyong piso ang bawat bayan para sa mga proyektong pipigil sa epekto ng mga sakuna at kalamidad. Nasa 500 munisipalidad ang makapagbebenepisyo sa naturang proyekto para mapataas ang produksyon ng palay at masiguro ang sapat na supply ng bigas. Inaprubahan din ang pagtatayo ng Tumawini River Multipurpose Project sa Isabela. Maghahatid ito ng irigasyon sa 8,000 at 200 ektaryang sakahan sa Kabagan, Ilagan at Tumawini sa Isabela. Kasama rin ang Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na magbibigay daan sa pagtatayo ng high dam at reservoir sa Zambales para mapatubigan ang halos 22,000 sakahan sa naturang lugar. It's very important as of today, especially that we are about to face this kind of water crisis, water supply crisis. So we have to move faster. We have to move very systematically so that we can answer all the issues, all the would-be problems in the coming months or days. Inaasahang bubuti pa ang mga kalsada sa ilalim ng Mindanao Road Sector Project. Matapos aprubahan ang pondo nito, magbibigay ito ng mas mabilis at maayos na transportasyon. Bukod dito, nasa 224 na proyekto ang kasalukuyang ipinatutupad sa ilalim ng public-private partnership tulad ng rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport, Lagindingan International Airport at ang Metro Rail Transit Line. May mga projects po na 2025, 2026 ay maaari pong matapos. May mga pagkakataon lang po kasi na may mga external factors. Lalo na po mga sa infrastruktura, kailangan po natin tugunan yung mga right-of-way na problema. Hindi po ito kakayanin basta-basta lang po ng pamahalaan ng administrasyon kung hindi po magtutulungan ang bawat tao, including po mga LGUs, ang taong bayan. Kapag po ito naman ay naresolba na mabilisan, kaya pong tapusin ito ng administrasyon.
Sa ngayon, may 175 proyekto pa ang nakatakdang gawin. Mula sa PTV Manila, Calazal Pordilla, Balitang Pambansa. Makabibili na ng hanggang 30 kilo ng tig 29 pesos na bigas kada buwan ang mga benepisyaryo ng 29 pesos rice program. Ito'y matapos gawing triple ng Agriculture Department ang alokasyon ng murang bigas para sa vulnerable sector tulad ng senior citizens, may mga kapansanan, solo parents at may hirap. Hinikayat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurer ang mga benepisyaryong samantalahin ang mas malaking alokasyon ng murang bigas. Una rito, limitado sa 10 kilo kada buwan ang pwedeng bilhin ng mga benepisyaryo sa ilalim ng 29 pesos rice program. Tiniyak ng Transportation Department sa mga transport groups na tututukan at pag-aaralan ng Jeepney Modernization Program na ugat ng transport strike ng ilang transport groups. Naka-standby naman ang mga sasakyan ng pamahalaan para umagapay sa mga pasahero sa panahon ng strike. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng PTV Manila. Nakatakda ngayong linggo na makipagpulong ang Department of Transportation at LTFRB sa mga transport group para pag-usapan ng Public Utility Modernization Program o PUVMP. Kasunod gaya ng ikinasang 3-day transport strike o tigil pasada sa buong Pilipinas ng Grupong Manibela ngayong araw. Sabi ni DOTR Secretary Vince Dizon, komplikado at mahabang proseso ang ganitong programa kaya dapat tutukan at pag-aralang mabuti. Komplikado itong pagpapalit ng mga traditional jeep papunta sa modern jeep. Maraming mga aspeto to. Economic, kailangan dito tignan yung social, kailangan tignan yung, pinaka-importante dito, yung route rationalization. No? So yun ang kailangan, kasi yun ang talaga magbibigay ng viability doon sa pag-transition from a traditional jeep to a modern PUV. So, hindi to simpleng bagay. Sa kabila niyan, tiniyak ng Transportation Department na may mga nakandang tulong sa mga pasaherong maapektuhan ng 3 araw na tigil pasada. Mismong ang kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon ang nag-monitor sa lagay ng mga lugar na posibleng maapektuhan. Naka-monitor tayo, naka-standby tayo. Nandiyan yung mga buses ng MMDA para mag-provide ng libre sakay. Kaya ang kagandahan kasi nitong ganitong sistema, makikita agad natin kung mayroong mga pasahero natin na magkakaproblema, nakadeploy yung ating mga buses in case na magkakaroon ng hirap ang ating mga kababayan sa pagsakay. Kasabay rin niya ng pagtulong ng mga LGU at iba pang ahensya para makapagbigay ng libreng sakaya. Sa Quezon City nga ay may nakadeploy rin ng mga e-trike para matiyak na may mga masasakyan ng mga stranded na pasahero. Ang Coast Guard nga rin ay nagbigay ng tulong para maibsan ang hirap ng mga mananakaya. Ayon naman sa MMDA, naka-preposition lamang ang mga sasakyan at i-deploy lamang kung sakaling may mga lugar na sobrang naapektuhan. Bukas naman ang LTFRB sa pakikipagdialogo sa mga transport group na nagtigil pasada pero nilinaw nila na hindi na mapapagbigyan ng hiling nilang itigil ang programa. Kasi pag nag-dialogue tayo at ang hihingin mo ay stop this, that's a major decision. Sa secretary ng DOTR, even up to the president, yan ang makakasagot niya. Kasi polisiya ng gobyerno yan, major transport policy yan, di ba? O ngayon, LTFRB cannot decide on that. Bakit? We are just implementing. Mula sa PTV, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Ikinalugod ni Philippine Army Commander Lieutenant General Roy Galido ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtataas ng daily subsistence allowance para sa lahat ng military personnel mula 150 hanggang 350 pesos. Ito'y matapos lagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 84 noong March 14, kasunod ng pag-aproba ng Department of Budget and Management sa 16.89 billion pesos na pondo ng Philippine Army. Ayon kay Lieutenant General Galido, mas paiigtingin pa nila ang pagbibigay ng tamang pagkain at nutrisyon sa mga sundalo ng bansa. Sa ngayon, mas pinalalakas pa nila ang support system ng mga sundalo na nasa field sa pamamagitan ng mobile kitchen trailers na kayang mabilis na maghatid ng pagkain kahit sa mga liblib na lugar.
Naniniwala ang ilang abogadong dumalo sa press conference sa Netherlands na mababa ang tsansang makabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil na rin sa kanyang kasong kinakaharap sa International Criminal Court. Yan ang balitang pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Mababa ang tiyansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makabalik sa Pilipinas. Ayon yan sa mga abogadong dumalo sa isang press conference sa Netherlands kasama ang ilang mga civic organizations na nakabase sa Europa. Sinabi ni Attorney Cristina Conti ng National Unions for People's Lawyers at Assistant Counsel sa mga biktima ng giyera kontra droga ni dating Pangulong Duterte na minor crimes sa gaya ng offenses against administration of justice lamang ang mga kaso na maaaring mag-grant ng interim release. Crimes against humanity, crimes of aggression, genocide and war crimes. No interim release has been granted by the court for any of those accused of these crimes. So, from my point of view, there is zero probability that Sara Duterte or the Duterte camp could bring home Duterte by May 2025. Naniniwala rin ng Center for International Law Philippines na hindi pa hihintulutan ng ICC ang interim release kung sakaling magsumite para rito ang kampo ng dating Pangulo. Because the conditions for actually granting it are not there. There are still serious security concerns for the victims, for the potential witnesses. In fact, we have seen that online and in person. Secondly, Mr. Duterte, as stated in the arrest warrant, is still a very influential man. Posible namang ma-freeze ang account ng dating Pangulo sa pamamagitan ng Anti-Money Laundering Council. Isa pa sa dapat abangan ay kung gagamitin ng kampo ng dating Pangulo ang grounds to exclude criminal responsibility. He has to tell the court right now, by April 11, if he intends to invoke insanity, incapacity, self-preservation, duress, alibi, and the like. Dapat maisumite na ito ni Duterte bago ang confirmation of charges sa September 23. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Siniguro ng mga abogadong kakatawan sa mga biktima ng war on drugs na ligtas silang maging testigo sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nagbabalik si Vel Custodio ng PTV Manila. Tiniyak ng mga abogado na tumututok sa karapatang pantao at kumakatawan sa mga biktima ng war on drugs ang kaligtasan at seguridad ng mga biktima at testigo sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa isang press conference sa idinaos sa The Netherlands kahapon, sinabi ni Attorney Cristina Conti na hindi kinakailangan na lahat ng biktima ay magpakita sa paglilitis sa ICC. While we understand that victims are not required to be in The Hague at any time during the trial, some of the victims are very much keen on coming over. This would hopefully not only show the world, but certainly the Filipino community here, that EJKs have occurred in the Philippines. Para naman sa mga reparation at partisipasyon ng mga biktima, dapat magsumite sila ng proposal para makiisa sa proseso sa ICC. Maaari ring maging anonymous o hindi ibigay ang pangalan sa testimonya bilang proteksyon. Bukod sa Pilipinas, magsasagawa rin ng pagpupulong ang mga abogado sa mga civic organizations sa Europa para rito. So, in the Netherlands, I actually came specifically here to coordinate with the court as regards victim participation. I've been in several meetings, although the court frowns upon disclosures. We have been in touch with the court regarding representations as well as other matters in relation to the upcoming case. Hinihikayat naman ng mga abogado na busisiin mabuti ang mga nakikita o nababasang impormasyon online, lalo na't maaaring makaapekto ang disinformation sa paglalakas loob ng mga biktima na makiisa para sa hustisya. We all need to stand together and fight all these trolls, no matter how many they are, in the thousands, in the millions, to make sure that the correct information would reach the victims and they would not be discouraged to participate in the proceedings. Patuloy na magsasagawa ng mga aktibidad ang mga Europe-based civic organizations para ipakita ang layunin nila na mapanagutan ni dating Pangulong Duterte ang mga human rights violations.
Isa na rito ang pagdaraos ng sabayang rally sa March 28 na mismo ika-80 kaarawan ng dating Pangulo. These are decentralized and coordinated mobilizations to take place in key cities all over the world. Samantala, nananawagan ng Bayan Europe kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ibalik ang membership ng Pilipinas sa ICC. We continue to urge the Marcos Jr. administration to rejoin the ICC. If his intentions to cooperate with the ICC are truly genuine, if his intentions are truly meant to serve justice to the victims of the dirtiest crimes, then Marcos Jr. should have no problem returning to the fold and reinstating the Philippine government's membership to the Rome Statute. Itinuturing naman ng mga abogado na malaking hakbang ang pagdala ng ICC kay Digong para sa pagkakamit ng hustisya para sa mga biktima ng human rights violation noong nakaraang administrasyon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Napakalayong ikumpara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay yumaong dating Senador Ninoy Aquino. Reaksyon ito ng Malacanang sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na sapitin ng kanyang ama ang nangyari kay Ninoy sakaling umuwi ito sa bansa. Matatandaang binaril si Ninoy sa dating Manila International Airport nang bumalik ito sa bansa noong 1983. Ayon pa sa Malacanang, sa halip na kay Ninoy, mas tama pang ikumpara kay Hitler ang dating Pangulo lalo na't siya mismo ang nagsabi nito. Meron po siyang sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Dapat magpaliwanag si Vice President Sara Duterte. Yan ang sinabi ng Malacanang kaugnay sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga kahina-hinalang benepisyaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ibinunyag noon ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union na may panibagong mga pangalang lumitaw sa pagsisiyasat ng Kongreso na tinawag niyang Team Amoy Asim. Kabilang dito sina Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog Di Asim na umano'y nagpapalakas ng mga alegasyong hindi nagagamit ng tama ang confidential funds. Una nang lumitaw sa mga resibo ng OVP ang mga pangalang hango sa chichirya gaya ng Mary Grace Piatos na wala sa record ng Philippine Statistics Authority. We believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na-issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Samantala, sa panig naman ng Kamara, dismayado ang ilang kongresista sa pagdadagdag ng kadudadudang pangalan sa listahan ng mga kasama sa mga nakatanggap ng milyong-milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022 hanggang 2023. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kung sa listahan pa lang ay maasim na ang dating ng mga peking pangalan, paano pa kaya sa mga transaksyon mismo? Tila gawa-gawa lang anya ang mga pangalan kaya tiniyak nilang patuloy nilang tututukan ang issue. Sabi naman ni House Minority Leader Marcelino Libanan, isa sa mga prosecutor ng Kamara, kapag umaksyon na ang Senado, patunay lang ito na hindi kinukonsinti ng gobyerno ang anumang maling gawain, kaya't sana'y umarangkada na ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Tinukoy ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na isa sa mga dahilan ng pagkalat ng maling impormasyon o fake news ay ang mga vlogger na nag-aastang journalist. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Cristel Delfin ng IBC 13. Patuloy na ikinababahala ng marami ang kasalukuyang pagkalat online ng mga mali at mapanirang impormasyon.
Katunayan, lumabas sa survey ng Social Weather Stations o SWS na 59% ng mga Pilipino ang nababahala at naniniwalang ang pagkalat ng fake news sa social media ay isang seryosong problema at nahihirapang matukoy ang kaibahan nito. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, kabilang sa nakikita ngayong nagpapakalat ng mga fake news ay ilang mga vloggers o di kaya'y nag-aastang journalist. This is lying. This is rumor, fear-mongering. This is sensationalism. It's not journalism. It's not the truth. Diba? A tiny speck of truth placed on top of a lie is still a lie. Binigyang diin naman ng veteran journalist na si Vergel Santos ang kaibahan ng mga journalist sa vloggers. Journalism yan. Nagkakamali sila pag sinasabi nila yung vlogging is journalism. No, it's not. Yes. Those are two different things. Sabi ko nga, yung journalism, parang trend yan. Journalism is a piloted train. May inhinyero yan eh. Diba? Yung vlogging is a runaway one. Wala, tira lang ng tira yan. So dapat i-expose yung mga yan. Bahagi ng lumalalang issue kaugnay ng fake news ay ang mga netizens na tumatangkilik din mismo at nagiging bahagi ng tinatawag na algorithm ng mga nasabing posts nang hindi namamalayan. I think tayo din naging part din because of the virality, because of the algorithm, without realizing we've been made part of the algorithm. Kaya isa rin sa nakikitang solusyon ni na Representative Asidre ay ang pagsusulong ng digital literacy sa publiko. Mula sa IBC 13, Cristel Delfin para sa Balitang Pambansa. Nananatiling buhay ang industriya ng paghahabi sa Apayao na kilala sa kanilang mga disenyo at kalidad na tela. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Reggie Cawis ng Philippine Information Agency Cordillera. Patuloy ang pagtataguyod sa industriya ng paghahabi sa Apayao sa tulong na rin ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Isa sa mga natulungan ay si Marel Salcedo na nangangasiwa sa Abel ni Aling. Ayon kay Marel, mula nang simulan niya ang paghahabi noong 2012 ay 3 disenyo na ang kanyang nagawa. Gamyaman kami iti province iti Apayao iti dakkel nga tulong da iti weaving industry mimet lang sir. Aniya, marami ang tuwangkilig sa kanyang produkto. Sa katunayan, inirampa na rin ang kanyang mga gawa sa isang aktibidad sa Cambodia. From Quirino, Manila, Tigimatang, ito'y Apayao, impadayot na Manila, tas napanin rampa dyan Cambodia. Soon sir, pag itakon iti lako dyan, ipagkod dyan Dubai sir nga bags. Umaasa si Salcedo sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa kanila. Hiling niya na mabigyan din sila ng karagdagang pedal frame at financial assistance upang mapalago ang kanilang paghahabi. Mula sa PAA Cordillera, Reggie Cawis, Balitang Pambansa. Ginunita ng lalawigan ng Eastern Samar ang ika-504 na anibersaryo ng Filipino-Spanish Contact, kung saan binigyang halaga ang kabutihan loob at pagiging bukas palad ng ating mga ninuno. Yan ang Balitang Pambansa ni V. Gumban ng Philippine Information Agency Eastern Samar. Sa Eastern Samar, ang petsang March 16, 1521 ay hindi tungkol sa pagkatuklas ng Pilipinas, kundi pagunita sa awa at pagiging bukas palad ng ating mga ninuno. Nang dumating ang grupo ni Ferdinand Magellan sa isla ng Humonhon, sila ay gutom, pagod at malubha ang sakit. Ngunit sa halip na labanan sila, ipinakita ng mga taga-Suluan Island ang kanilang kabutihan. Binigyan nila ng pagkain, tubig at tulong ang mga dayuhang halos mamatay na. Upang gunitain ang mahalagang pangyayaring ito, nagsagawa ng pagdiriwang ang pamahalaang panalawigan ng Eastern Samar kasama ang LGU Giwan para sa ika-504 na anibersaryo ng Filipino-Spanish Contact. Ayon kay Eastern Visayas PCL President Ralph Vincent Verdone, mahalagang alalahanin ng petsang ito dahil dito unang ipinakita ng ating mga ninuno ang kanilang awa sa mga dayuhan. Kasama sa pagdiriwang ang isang salusalo sa komunidad kung saan nagbahagi ng pagkain ng mga residente sa mga bisita. Katulad ng ipinakita noon ng ating mga ninuno kay Magellan at mga kasama nito. Dapat tao, marisip ba? At ito na baka ni Gulok Permi. Matulak ko. Masimba ay may misa man. Sa likod ng selebrasyon,
patuloy na nakatayo ang Humahonkin Centennial Marker bilang paalala sa kalagahan ng isla sa ating kasaysayan. Hindi lang ito kwento ng pagdating ni Magellan, kundi kwento ng awa, pagkamaasikaso at tapang ng mga mamamayan ng Eastern Samar. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Samar, V. Tolentino Cumban, Balitang Pambansa. Natanggap na ng Department of Social Welfare and Development Region 6 ang mobile kitchen mula sa Central Office na makatutulong tuwing may kalamidad sa nasabing lugar. Yan ang Balitang Pambansa ni Marian Grace Ereñeta ng Radyo Pilipinas Iloilo. Tiyak na lalakas pa ang disaster response ng pamahalaan sa Western Visayas. Dumating na kasi sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 ang mobile kitchen mula sa Central Office. Sa tulong ng mobile kitchen, mabibigyan ng mainit at masustansyang pagkain ang mga internally displaced person na apektado ng kalamidad at sakuna at nananatili sa mga evacuation center. At para mas maraming kababayan natin ang maserbisyuhan, iikot ang mobile kitchen sa rehiyon base sa pangangailangan at hiling ng mga ahensya ng pamahalaan. First, if there is a disaster response operations. Second, if there is directives from the DSWD secretary. Next, if there is requests from other DSWD officers and other partner agencies. Isa sa makikinabang dito ay mga bakwit mula sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Pagmamalaki ng kagawaran, moderno ang mga kagamitan na makikita sa mobile kitchen gaya ng generator, freezer, tabletop oven, 4 heavy-duty single-burner gas stoves, at 200-liter stainless steel water tank. Ang mobile kitchen ay isa lamang sa mga hakbang ng pamahalaan para mabilis at epektibong maipaabot ang agarang tulong sa mga nangangailangan alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Iloilo, Marian Grace Ereñeta para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng fuel subsidy card sa mga magsasaka sa Quezon Province para maibsan ang gastusin sa mataas na presyo ng gasolina. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena. Malaking tulong sa aming mga magsasaka at gawa ng suporta nila na kurudo, gasolina. Laking pasasalamat ni Kuya Danilo sa pamahalaan matapos matanggap ang Fuel Assistance Card mula sa Department of Agriculture sa Sariaya Agricultural Center sa Quezon Province. 3,000 pisong halaga ng gasolina ang laman ng card na natanggap niya mula sa DA. Isa si Kuya Danilo sa 472 na magpapalay at magsasaka sa Sariaya at Candelaria na benepisyaryo ng Fuel Subsidy Program. At dahil patuloy ang pagtaas ng produktong petrolyo, naglaan ng 1,416,000 pesos ang DA sa mga rehistrado at kwalipikadong magsasaka sa dalawang bayan. Gasolina kasi ang kailangan nila para mapatakbo ang mga makinaryang pansakahan. Yung po mga ipapamahagi natin sa kanila na card, pwede po nila yun maigamit po na pang-purchase po ng petroleum po sa mga partner po natin na gas station. Ang mga ganitong inisyatibo ng pamahalaan ay tugon ng DA para tulungan ang mga magsasaka alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang namahagi ng fuel subsidy ang kagawaran sa mahigit 200 rice at high-value crops farmers sa Lucena City. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Carmi Isles para sa Balitang Pambansa. Sa kabila ng kaliwat ng issue at pagkwestiyon sa legalidad ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binigyan linaw ni Father Ranhilio Aquino, Dean ng San Beda Graduate School of Law, ang mga legal na basihan nito. Sa programa Mike Abe Live, binigyan din ni Aquino ang 2 legal basis ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Una ay ang pagiging miyembro ng bansa sa Rome Statute noong 2011 kung saan nakasaad sa Article 127 na kahit na umatras ang Pilipinas sa pagiging miyembro ay may obligasyon pa rin gagawin at gagampanan na nauukol sa mga proseso na kasama ng mga kaso kung saan may jurisdiksyon o kapangyarihan ang husgado nito. Pangalawa ay ang nakapailalim sa Republic Act 9851, Article 17 kung saan nakasaad na maaaring ipagpaliban o isuko ng gobyerno ang investigasyon at prosekusyon na nakapabor sa International Tribunal. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa.
Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po, si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.